Dahil nga sa sobrang namiss ko talaga ang gulay na kamuting kahoy ay di ko na pinalampas ang magluto nito sa unang araw pa lang ng bakasyon ko dito sa probinsya namin. Ito kaagad ang niluto ko dahil paborito ko talaga ito mula nung bata pa ako. So bali mamimitas muna tayo. Ang pipitasin lang natin dito ay yung mga lambo or mura pa ang mga dahon kasi mas malambot ito at mas makatas kumpara sa matanda na or magulang na. At eto na nga lahat ng dahon na napitas natin, lalamasin natin ito ng asin para lumabas ang katas niya. Lamasin natin ito na para bang naglalaba tayo. Kailangan kasi natin tanggalin ang katas neto. Sabi kasi ng iba ay nakakalason daw ito. Pero ako kasi, minsan hindi ko na pinipigaan basta ba lutong-luto ang dahon. Okay naman ang resulta. At eto na nga, kumatas na siya. Pipigaan na natin ito. So, kailangan simot ang katas para sure sa mga masiselan. Pero kami naman, matagal na nagluluto neto. Kahit di namin pinigaan, heto, buhay pa naman kaming lahat ng pamilya ko, o di ba? At ganito nga kadami, kakonti ang napigaan natin. Pero huwag kayong mag-alala dahil pag niluto na nga pala ito mga mare, medyo umaalsa o dumadami ito. Kaya don't worry. So dahil gusto ko nga sa gulay na kamuting kahoy ang nagmamantika ay 2 nyog ang kakayurin ko para masarap na masarap talaga. So, bali, magmamano-mano muna tayo ng pagkayod kasi medyo malayo sa palengke ang bahay namin. At eto nga, nakapagkayod na tayo, hiwain na natin ang mga ricados na gagamitin natin. So, ang ilalagay natin dito ay bawang, sibuyas, luya. So, siling labuyo at siling green ang ilalagay natin. Kung gusto nyo, magdagdag na lang kayo ng siling labuyo kung trip nyo medyo umuusok ang bibig nyo sa anghang or yun bang sinisipon-sipon ka na sa sobrang anghang. Bali, maglalagay din tayo dito ng tanglad. So, iba talaga kasi ang lasa at aroma kapag may tanglad. Pero kung ayaw mo naman ng tanglad, okay lang, wag mo nang lagyan. So, bali, pitpitin lang natin ito para lumabas ang katas. Okay, so tapos ibuhol nyo lang para di sila mag-rumble-rumble sa kawali. So bali ang pansaw pala natin na gagamitin dito ay inihaw na tilapyang buhi. Sa Bicol kasi mga mari ay masarap talaga ang tilapyang buhi. Bali himayin lang natin ito para hindi naman matinik ang mga kakain. Nakakahiya naman sa kanila, di ba? So, ayan, lutuin na natin ito. Ilagay na natin ang mga ricados natin na hiniwa. So, bali maglalagay tayo dito ng asin. Konti lang kasi naglagay na tayo kanina ng asin. And then, itong pansahog. Pwede rin kayong gumamit dito mga mari ng karne. So, piniga ko na rin pala ang nyog at itong unang piga ay itatabi natin para may lipotok or kakanggata tayo para mamaya. At ito naman yung pangalawang piga mga mare. Dinamihan ko na para talagang kulong-kulo at lutong-luto ang gulay. At bahala na kayo maglagay kung anong seasoning or panimplang ilalagay nyo. Magic sarap pa, bechin or mga cubes-cubes, ganon. Buksan na ang kalan. Haluin lang hanggang kumulo. At kapag kumukulo na ay ilagay na ang pinigaang dahon. So pakuluin o lutuin lang natin ito hanggang maiga ang sabaw na parang medyo nasusunog na. Kasi alam nyo yun, masarap ito kung may ganitong lasa na medyo nasunog ng konti. Yung kagaya nito. Tapos ilagay na natin ang kakanggata or liputok. Lutuin lang natin mabuti ang gata para hindi mapanis kaagad ang gulay natin. So pag mantikain natin ito at ito na, pwede na ito. Sobrang gutom na talaga ako. So tara, kain na tayo. So, subukan nyo po itong recipe na ito mga mare. Sobrang sarap. Mas masarap pa ito sa laing mga mare. Yan. Thank you for watching.